Totoo ba na hindi na raw uso ang hustle culture sa panahong ito? Dahil ayaw na raw ma-hustle ng henerasyon ngayon mismo? Tara, magkapit mag-usap muna tayo. Pag-usapan po natin ngayon ang pagkakaiba ng hustle culture sa hustle culture na tila nauuso na ngayon dito. Kaya una, ang hustle culture ay naniniwala sa delayed gratification o yung magsasakripisyo muna at saka na lang magpapahinga kapag financially stable na kayo. Samantalang ang hustle culture naman ay naniniwala sa you only live once o YOLO. Kaya pilit na nilang pinagsasabay ang trabaho sa pag-e-enjoy sa mga buhay nito. Kaya normal na lang po ngayon na kahit ang babata pa ay nakakapag-travel na at nakakakain na sa mga mamahaling resto. Samantalang nung henerasyon po namin ay hindi nga kami umuuwi ng sarili naming probinsya sa kakatipid namin dito. Pangalawa, ang hustle culture ay naniniwala sa work-life integration o yung pinagsasama nila ang bakasyon at trabaho dahil para sa kanila ang opportunity ay hindi nagbabakasyon porket nakabakasyon lang kayo. Samantalang ang hustle culture naman ay naniniwala sa work-life balance o yung may tamang panahon sa pagpapahinga at may tamang panahon sa pagtatrabaho. Kaya normal na po ngayon na hindi ka na nagbubukas ng emails sa tuwing nasa bakasyon kayo. Samantalang hindi pa rin po ako nakakapagbakasyon hanggat hindi ko bitbit ang laptop ko. At ang pangatlo, ang hustle culture ay nakafocus sa pagpapalago ng pera o titulo dahil inahahalin tulad po nila ang success o tagumpay sa dami ng awards o pera o nung nasabing mga titulong ito. Samantalang ang hustle culture naman po ay mas pangkalahatan ang approach sa buhay nito dahil para po sa kanila ang success o tagumpay ay hindi lang nasusukat sa dami ng pera sa bulsa nito. Kaya normal na po sa kabataan ngayon ang aktibo sa iba't ibang bagay at hindi lang sa kanilang trabaho. Samantalang karaniwang naaalala lang po ng henerasyon namin ang aming mga katawan at relihiyon kapag nararamdaman na namin ang sakit nito. Wala pong masama kung alinman dito ang daan na susundan ninyo. Ang paalala ko lang po ay may consequences ang bawat isa sa mga ito. Kaya kung hustle culture ang pinili mong direksyon sa buhay mo, siguraduhin nyo lang po na huwag nyong pababayaan ang sariling katawan ninyo dahil sayang lang po ng perang maiipon ninyo kung hindi nyo naman ma-enjoy ito. At kung hustle culture naman ang pinili nyong diskarte sa buhay ninyo, siguraduhin nyo lang pong magiging financially stable pa rin kayo at hindi po yung ipapasa nyo lang ang obligasyon ninyo sa ibang tao. Sa madaling salita po, balansihin ninyo ang buhay ninyo. Gina.